Sige po, lakasan natin ang palakpak sa Panginoon. Yung may kasamang pagsigaw na pasalamat. Woo! Thank you, Jesus. Alright. Wow! Bago po kayo mo po, yung maaabot po ng kamay ninyo, kamayan ninyo at sabihin po nyo, ang ganda mo ngayon, guwapo mo ngayong araw na to, ha? Sabihin mo, fresh na fresh ka, ha? Sabihin mo, bagay sa yung kilay mo, ha? Alright, you may be seated. Hintayin ko po kayo na kayo'y makaupo bago po ako magsimula na ipahayag ang salita ng Diyos. Yan. Sa mga nasa likod po, maglalagay po sila ng upuan dito sa harap. Yan. Alright, yan. Okay. Sige po, antayin ko po na makapag-ayos-ayos po ng bahagya yung ating mga mighty men. Talagang ready lagi. Okay? Alright. Konting tiisan na po. Naghahanap na po tayo ng mas malaking lugar para makasama na rin natin yung umatin po ng first service. Ayan. Tulungan niyo po kami din kung meron po kayo alam na lugar na pwede nating maokupa. Rerentahan po natin para sa ating po worship celebration. Ayan. Okay? Alright, good morning everyone. Welcome din po sa ating nakaantabay online sa mga nasa ibang bansa at sa mga taga Quezon City, Oliveros at sa inyo po lahat na nandito, magandang umaga po. Sabihin mo sa katabi mo, pikit-pikitan mo, sabihin mo magandang umaga din sa iyo. Alright. Good morning. Alright, so nandito pa rin po tayo sa series po natin ng Realign. Pangalawang Sunday na po na pag-uusapan po natin na mahalaga maintindihan po natin. Yung pong ating tatalakayin sa umaga pong ito ay bibigyan ko po kayo ng dahilan para maging maingat na huwag kang madistract. At kung sakali na ikaw ay madistract or sabihin natin ma-misalign, ang susi po ay kailangan mong ma-realign. Kailangan mong gustuhin na ma-realign. Kailangan natin makita ang ating mga sarili na may pagkakataon na out of focus tayo, na mi-misalign tayo, na parang anong ibig ko sabihin, minsan okay ka tapos minsan hindi. Tama? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, alam mo, minsan, okay ka. Madalas, hindi. May pagkakataon, okay tayo, pero minsan hindi. Kailangan nating ma-realign. Alright? This morning, ladies and gentlemen, ang ating po pag-uusapan ay pinamagatan ko pong distracted or devoted. Palakpakan natin doon ng Panginoon. Yan. Pag-usapan po natin gaano kahalaga na mabantayan natin na huwag kang madistract. And again, kung sakaling madistract ka, kailangan mo ulit ma-realign. Okay? Gaano kadelikado, gaano kapanganib ang tinatawag na distraction? Tingnan niyo po ako Yung pong salitang distraction, D-I-S, distraction, ay po pwedeng mauwi sa destruction. Nasundan niyo po ba ako? Yung kaninang distraction ay D-I-S, pero yung destruction sa pagkawasak, D-E-S po yun. So, yung simple palang distraction natin po pwedeng mauwi sa tinatawag na distraction. Papaliwanag ko po yan mamaya. Sabihin nga po nyo na malakas, distraction. Ang distraction po ay ganitong ginagawa sa tao. Or the distraction comes only to derail, detour, and delay. Kapag na-distract ka, babagal ka. Kapag na-distract ka, mawawala ka sa linya. Okay? At kapag na-distract ka, alam nyo yun, mamimisalign ka. Kaya po, pag sinabing distraction, pakisabi po ulit na malakas, distraction isn't always loud. Listen very carefully. It's often subtle. Ang ibig sabihin po ng subtle ay dahan-dahan, hindi masyadong halata, okay, unti-unti. Ang demonyo ay gumagawa o gumagalaw sa buhay natin ng dahan-dahan. Na kung hindi mo mamamalayan, ang trabaho po niya, trabahuhin ka araw-araw. Okay, alisin ang focus mo sa Diyos. Kaya may mga pagkakataon, may mga pinagdadaanan tayo sa ating buhay na kung hindi ka magfo-focus sa Diyos, baka ma-focus ka sa problema. Sino po dito, katulad ko, marami din problema? Okay, sino po dito walang problema? Bigyan natin mamaya. So, ang distraction po, hindi always loud. It's often subtle. Anong subtle? Say with me, subtle. Dahan-dahan, hindi masyadong halata, unti-unti, ito pong ginagawa ng kaaway. Slowly pulling you away from what matters most. Dahan-dahan, inaalis ka ng kaaway, papunta sa purpose ng buhay mo. Ito yung ginagawa niya. Unti-unti, hinihila ka palayo sa tinatawag na kapayapaan na pwede mo sana ma-enjoy. At ano pa, unti-unti, inilalayo ka niya sa iyong paglakad sa Panginoon. Yan ang pinagdo-double time ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya kailangan, huwag kang padidistract sa kaaway.
Pero ang distraction po tinatawag o pag-uusapan natin, distraction isn't always sinful. Say with me, sinful. Hindi naman lagi makasalanan o kasalanan, pero tingnan niyo po kung gaano kadelikado. But it's always dangerous when it pulls you away from God. Napakadelikado po na ang distraction ito ay inilalayo ka na pala sa Panginoon. Amen. Nag-usap po kami ng ninong ko kagabi, si Ninong C.S. Lewis. Wow. Sabi niya, if Satan can't make you sin, he will make you busy. Or he will keep you busy. Nasusunod niyo po ba ako? Okay, tingnan nyo ulitin ko. Sabi ni C.S. Lewis, isang sikat na author, isang sikat na Christian author, sabi niya, if Satan can make you sin, he will keep you busy. May mga pagkakataon, hindi naman masama yung pinagkakabisihan mo. Okay? Pero, ang delikado sa distraction ay ito. Ang distraction, ang tahimik na magnanakaw ng devotion. Pansinin nyo, sa mga magla-live class, taas nga kami ng mga magla-live class. Wow, excited ako sa mga mag-aaral na to, no? Mararanasan nyo rin mag-devotion kagaya ng mga naunang estudyante. Sa devotion po'y ganito, araw-araw babasa ka lang na isang chapter. Sa panahon po namin, nung nag-aral kami ng live class, doon sa isang chapter, halos 5 ang ipapalabas mo na kailangan mo hanapin sa talata. Sa batch po ninyo ngayon, sa mga naunang batch, isa na lang, kung ano lang naintindihan mo, yun lang susulat mo. Ang problema ito, pag hindi mo nagawa sa ngayong araw na to, bukas 2 chapter babasahin mo. Pag hindi mo nagawa, 3 araw, chapter, ay, distracted ka na. Kaya sabi mo sa magla-live class, araw-araw ka magde-devotion. Okay. Kasi po, ang distraction, ang tahimik na magnanakaw ng devotion. Ano pa? Kapag may distraction, aminin natin, nawawala ka sa direksyon. Pag na-out of focus ka, dahil may distraction, nawawala ka sa direksyon. Eto, mabigat. Tanungin po kung ano? Lakas niyo po. Isang maliit na distraction, pwedeng humantong sa spiritual destruction. Delikado pala, no? Delikado palang madistract. Pero again, kung sakali po tayong madistract, ang kailangan mo lang gawin, pag na-out of focus, na misalign, kailangan mo lang ma-realign. Okay, sikuhin mo nga sa bilbil yung katabi mo, sabihin mo, kailangan mong ma-realign. Kasi tingnan po kung gaano kapanganib itong distraction na binabanggit ko. Isang maliit na distraction pwedeng humantong sa spiritual destruction. Imbestigahan natin ang nangyari sa time po na nandun si Jesus. Okay? Tapos meron 2 magkapatid. Narinig nyo na po ito. Actually, nag-preach na po ako patungkol dito. Pero iba po yung kapahayagan ng Diyos sa pagkakataong ito. Tingnan po natin ang story sa aklat po ng Luke chapter 10, verses 38 to 42. Ito po yung araw na bumisita si Jesus sa bahay ni Martha. Tingnan po ito at ni Mary. Now, as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. Okay? And she had a sister called, ano pangalan? Mary. Okay, may Mary din po tayo dito. Mary Ann. Mary Ann naman, ano? Okay. Mary, who sat at the Lord's feet and listened to His teaching. Gusto ko muna imagine niyo. Pumasok si Jesus sa village na yon. Winelcome siya ni Martha sa bahay nila. Pagkatapos makikita natin dito na meron siyang kapatid na si Mary na naupo sa paanan ni Jesus. Nasusundan niyo po ba ako? Ito na. But Martha was distracted. Say with me, distracted. Saan? With much serving. Mamaya, maintindihan po natin kung ano yung ginagawa niya at ano ba ang pakahulugan sa ginagawa niya. Tingnan niyo ha. But Martha was distracted with much serving, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Ano po napasin niyo kay Martha? Yung makakasagot, bibigyan po ni Harold ng 5,000 mamaya. Busy. Ano pa? Distracted. Tama. Ako, napansin ko dyan. Dahil busy with much serving, mainit na ulo. Sino sa inyo dito pag maraming ginagawa, mainit na ulo? Yung mahirap ispelengin. Dito pala si Chris. Sige, sabihin sa katabi mo, alam mo, pag mainit ang ulo mo, hirap mo ispelengin. Tingnan natin, mamaya yan, ha? And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Eto mabigat dahil mainit na ulo. Sabi sa huli,
Tell her then to help me. Abay, nituusap pa si Lord. Lord, sabihin mo sa kapatid ko, tulungan ako. O, eto na, tuloy natin. But eto si Jesus, tingnan nyo. But the Lord answered her, Martha, Martha. Sabi niya, you are anxious and troubled. Okay? About, saan daw? Many things. Tingnan nyo ha. Troubled about many things. Okay? Marami pong tao ngayon nag-aalala sa taas ng gasolina. Di ba? Pansin, totoo naman, araw-araw tumataas ang gasolina. Kaya sabi ng iba, nabasa ko sa Facebook, mag-i-e-bike na lang sila. Hari pa ng kalsada. Kahit saan mag-park pwede, no? Tingnan nyo, maraming pangyayari sa buhay natin. Pwede kang ma-distract. Pwede kang maapektuhan. Sabi dito ni Jesus, you are anxious and troubled about many things. Sandali tayo matras. Tingnan mo yung sarili mo. Saan ka ba troubled? Saan ka ba anxious? Pastor Dini sa katabi ko. Hindi yan, di ba? Sabi dito, pero ito sagot ni Jesus, Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Ito po ang salita ng Diyos, palakpakan natin ng Panginoon. Pag-usapan po natin kung anong pwedeng mangyari kapag ikaw ay na-distract. Okay? Hindi ibig sabihin na nasa church ka, hindi ka na madidistract. Ikaw nga ang i-distract ng kaaway kapag nag-church ka. Parang ganito po ito. Distraction can happen even while serving. Is that a big amen? Distraction can happen even while serving. Parang ganito. Kung pag nawala ang focus mo sa ginagawa mo, halimbawa lang, sample, nagwawalis ka sa church. Wawalis ka, tapos napansin mo, walis ako ng walis, kasi si sister nakaupo lang. Yeah? Naghuhugas ka ng pinggan sa kusina. Hugas ako ng hugas, sila nagchichikahan sa loob. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Puro na ako nag-aayos ng upuan. Yung mga kasama ko lalaki, puro tamad. But praise God, masisipag ang logistics natin dito sa MJCC, ha? Nung kahapon, naglinis po sila dyan sa gilid, eh. Alright, nag-usap-usap yung mga naglinis niya. Sabi niya, lilinisin. Sabi ni Junior, yung head natin, lilinisin po namin gilid. Sabi ko, praise the Lord. Okay. Tapos sabi niya, lilinisin po namin gilid, tapos bebenta namin kalakal. Nakamagkano ba sa kalakal? Hoy, partihan niyo ako. Pero pag nawala ka sa focus, di ba pwede mo sabihin, si Eugene, pawis na pawis kahapon, mula ulong kang talapakan. Pag wala yung focus mo, ba't 4 lang tayo naglilinis dito? Hindi ba 200 ang tao sa MJCC? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? So, ibig po sabihin dito, tingnan niyo, si Martha, hindi masama yung ginagawa niya. Mamaya papaliwanag ko. But Martha was distracted with much serving. Daling ko sa usapin pang malolos. Parang ganito, Lord, ako'y gahul na gahul sa kusina. Yung kapatid ko nakaupo lang dyan sa paanan mo. Nag-iintindi ko ng sibuyas, ng bawang, ng luya. Magigisa ako Huy, nandiyan ba kayo? Hindi man ikaw yung literal na magigisa. Baka you are distracted with much serving. Huy. Sabi dito, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Tingnan niyo po ito Martha was not doing something sinful. Amen? Actually, she was doing something good. Nagluluto nga kung ganito po yung food ministry natin, halimbawa, nakaupo ka dyan, nagluluto si Agnes sa kusina. Andiyan ba si Agnes? Yung sa mga food ministry natin, luto tayo ng luto ng champurado. Sila nakaupo sa loob. Nagluto tayo ng arroz caldo. Sila naka-aircon sa loob. Huy. Ang problema kay Martha, she was not doing something sinful, she was doing something good, yet she was distracted. Ang problema kay Martha, tanong niyo ko ano? Lakas nyo. Ayun distracted. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo? Sige, sabihin sa katabi mo, tingnan mo, alam mo? Ang problema sa'yo, minsan, distracted ka. Alam nyo ba, pag na-distract ka, tanong ko ano mangyayari? Madidistort ka. Yung mga na-distracted, I believe, distorted. Harapin mo ulit katabi mo, alam mo? Minsan, distorted ka. Amen. Ano bang ibig sabihin ng distracted? Tingnan muna natin Distracted means pulled away. Hinila ka palayo sa purpose mo. Ang distraction o pag distracted ka, hinila ka palayo sa peace na dapat meron ka.
Hinila ka palayo sa paglakad mo sa Panginoon. Distracted means pulled away. Ano pa? Drag in different direction. Hindi mo malaman kung anong gagawin, saan ka pupunta. Distracted eh. Amen. Ito matindi. Kapag distracted ka, magkakaganito buhok nyo. Gusto mo ganyan? Mentally divided. Imaginein mo yung katabi mo ganyan ng buhok. Bagay kaya? Amen. Kaya sabihin natin malakas, warning. Lakas nyo po. Pinakamalakas. Ang warning po ito, you can be busy in ministry and still be unfocused spiritually. Yan ang delikado. Napaka-dangerous po nito. You can be busy in ministry and still be unfocused spiritually. Kaya dapat binabantayan nating spiritual na kalagayan. Kaya nagpe-pray, kaya nagbabasa ng Bible, kaya nagde-devotion, kaya kapapasok ng live class para lumalim sa Panginoon. Okay, para pagdating na araw na nagiging busy ka na sa ministry, hindi mo ikukumpara ang sarili mo sa iba sa ginagawang paglilingkod sa Kanya. And eto maganda, tingnan nyo, sometimes the enemy doesn't need to make you bad. Konektado po ito sinabi ko kanina. Sometimes the enemy doesn't need to make you bad. He just needs to make you busy. Hindi ito busy, araw-araw. Lahat, ano? Pagka hindi ka busy, sarap naman ang buhay mo, no? He just needs to make you busy. Okay lang maging busy, basta wag maisantabi ang Panginoon. Okay, ano pa? Kanina sabi ko po, importante maintindihan natin distraction. Pangalawa, distraction produces frustration. Ganito po kadelikado yung distraction. Nagpo-produce po ito ng frustration. Mafu-frustrate ka. Tingnan nyo si Martha. Sabi niya, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Tingin po kayo sa akin, ha? Sa palagay po nyo, nung binabasa ko to, sabi ko, biglang may umilaw sa akin. Ting! Naisip ko, bakit hindi si Mary ang sinita niya? Naisip nyo yan? Di ba si Mary nakaupo sa paanan ni Jesus? Bakit hindi si Mary sinabi niya, Hoy, Maria, bumaba ka nga, tulungan mo ko sa kusina. Bakit kay Jesus niya sinabi? Palagay niyo. Yung makakasagot, bibigyan ni Emma ng 3,000. Napaisip din ako, o nga, no? Bakit? Na-discover ko, gusto niyo malaman? Na-discover ko. Tanong niyo ko ano? Na-discover ko sa isip ni Mary, ni Martha, alam niya kasi na si Jesus ang may control sa sitwasyon. Si Jesus yun nandun sa kanila eh. Okay? Kaya nga siya aligaga, busy. Gusto niya mapag-servant si Jesus. Kaso distracted siya. Alam niya si Jesus ang may control. Pangalawa na nakita ko dito, akala niya uutusan ni Jesus si Mary. Nasusundan? Akala niya sasabihin, sige Mary, tulungan mo muna yung ate mo sa baba. Hindi ganun. And pangatlo na nakita ko dito, lumabas ang issue kay Martha. Tanong niyo ko ano? May heart issue. Hindi masama na nagluluto siya, nagpe-prepare siya with much serving, sinabi ng Bible. Ang problema, distracted siya, na-distort na. Nakita natin dito na ang nangyari po sa kanya, eto na, Martha, are you ready? Martha started comparing herself to Mary. Pag nawala ka sa focus, okay, alam niyo ba na ang pagwawalis sa church ay mahalagang gampanin din sa simbahan? Huwag niyo sasabihin, tagawalis ka lang ng church. Huwag mo sasabihin, taga-ayos ka lang ng upuan ng church. Huwag niyo sasabihin na maliit na bagay lang ginagawa mo. No! Ang problema, kapag na-distract ka, taga-ayos ka na nga lang ng upuan, nagreklamo ka pa. Amen. Huy, nandiyan pa po ba kayo? Ba't ganyan kayo makatingin? Nagsimula na si Martha, i-compare yung sarili niya kay Mary. Eto mabigat pa kay Martha. Is complaining to Jesus, nagko-complain na, Lord, do you not care? Sa Tagalog, ano? Lord, wala ka ba pake? Gahol na gahol ako sa kusina. Yung kapatid ko nakaupo dyan sa paanan mo. Nag-complain na. Pag nawala ka sa focus, dati maligaya ka nagwawalis sa church. Buong North winalis mo. Pag nawala ka sa focus, puro na ako nagwawalis. Si pastor kasi, puro ko inuutusan eh. Pero pag nakafocus ka kay Lord, kahit hindi ka utusan, magwawalis ka. Yung finance natin, bumili nga kayo maraming walis next week. Tsak, maraming magwawalis. Kapag nawala ang focus mo, dati, maligaya kang ginagawa mo yung bagay na yun. Pag nawala ka sa focus, magrereklamo ka. Harapin mo ulit katabi mo, alam mo,
minsan, reklamador ka rin. Sino dito aamin ganun? Ano ibig sabihin? Kapag nagkaroon po ng pagkakataong sa iyo ito ipinagawa, gamitin mo ito, tingnan mo itong pribilehiyo na ikaw ang gagawa. Nakuha niyo po ibig sabihin? Again, pribilehiyo na magawa mo ito. Alam niyo po ako, many years, maraming taon ko na pong ginagawa ito, kahit po noon nandito na tayo sa church, ako po'y pumupunta na maaga. Gusto ko po, tulog pa kayo, nandito na ako ng Sunday. Gusto ko po, nakaupo ko dyan, nagme-meditate, nagpe-pray. Kaso po, napansin ko po, pag nandito na ako, nakita ko yung mga maliliit na bagay na gagawin. Nadidistract ako. Hindi ako makapag-focus sa message. Inaisipan ko, i-chat yung mga head ng cleaners. Sabi ko, ganitong gagawin natin. Sabi ko, tanong ko ano? Mag-assign kayo ng taong pupunta na maaga sa church para mag-prepare sa maliliit na bagay. Tas ako naman mag-i-stay dun sa office para mag-pray at mag-meditate. Parang hindi kayo natutuwa. Pastor, dapat ikaw gumagawa nun eh. Hindi, anong ibig ko sabihin? Sa akin, okay ko yun na nagagawa ko. Kaya lang, ang naisip ko, pribilehiyo naman na ipasa ito sa iba, i-delegate ito sa iba, para gawin naman nila para sa Panginoon. Pribilehiyo po yun! Amen. Pag naatasan kang mag-pray ka, pribilehiyo po yun. Amen. Pagka kayo po ay naaya ko, tara, samahan mo ko, punta tayo sa ganito, pribilehiyo po yun. Lahat tingnan natin na kung anong pwede natin gawin. Pero pag na-out of focus ka, pag na-misalign ka, kukumpare mo yung sarili mo kay Mary sa iba, magko-complain ka na kay Jesus, tapos kinwestiyon niya dito, si Martha started questioning the Lord's care. Lord, don't you care? Lord, wala ka bang pakialam? Gahol na gahol ako sa kusina. Amen. Sino po dito yung may nangyayaring revolusyon sa puso na magsaserve ng faithfully sa Panginoon? Taas ang kamay. Ay, wala na. Ayaw na. Ha? Sige, pumalakpak lahat na excited mag-serve sa Panginoon. Tandaan po nyo, sa pagsaserve sa Panginoon, tatrabahuin ka ng demonyo para madistract ka. At ito mabigat. Loss of focus leads to, eto na. Are you ready? Ito pwede mangyari. Loss of focus leads to number 1, baka magkaganito ka. Irritation. Ay, nakakainis naman. Puro na lang ako gumagawa ng ganito. Sino dito yung mga nanay sa bahay na nasasawa ka na maglaba? Kasasampay ko lang, ang dami na naman labahin. Nakuha nyo? Pero hindi baligtarin natin ngayon. Pag maglalaba ka, pagbutihin mo paglalaba. Hindi naglilinis ng bahay. Pag ikaw ay naka-assign na maglinis ng bahay, pagbutihin mo paglilinis ng bahay. Amen. Kasi pag na-out of focus ka, maiirita ka. Papasok na tinatawag na irritation. Nangyari po ito kay Martha. Tingnan nyo. Gandang pagkakataon sana, nagluluto siya para kay Jesus. Alam problema, hindi masama ginagawa, hindi naman kasalanan. Kaya lang distracted, na out of focus, nagreklamo, kinumpara ang sarili, kinwestiyon pa ang Diyos. Kaya ang loss of focus leads to irritation. Pangalawa, insecurity. Ano pa? Pangatlo, yung tinatawag na isolation. Pag na-distract ka, isipin mo, bubukod ko na sarili ko. Mag-ermitanyo ka muna. Wala kang gusto, di ba? Loss of focus po ang tawag doon. Pag na-distract na tayo, eto na. When you're distracted, you become critical of people who chose what matters most. Ano ibig sabihin? Naging critical siya kay Mary eh. Maganda naman yung ginawa ni Mary. Tama, hindi nga siya tinulungan. Pero para sa kanya, dahil distracted na siya, she become critical of people who chose what matters most. Mangyayari po yan sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang padidistract. Pangatlo, tuloy na natin, Jesus corrects misplaced priorities. Eto na, tingnan sabi ni Jesus. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Say with me, anxious. Say with me, troubled about many things. Nangyayari po yan sa atin lahat, araw-araw. Tama? Nangyayari po yan sa atin. Ang punto po dito ni Jesus, tingnan nyo, Jesus pointed out that her problem was not service.
Ang problema kay Martha, o hindi naman problema kay Martha yung service niya, yung ginagawa niya. Ang problema kay Martha, focus. Say with me, focus. Anong ibig sabihin ng anxious? Tinignan ko to. Ang ibig sabihin po ng anxious dito, na tinukoy ni Jesus, she was anxious, ibig sabihin, worried internally. Babawa natin, stress. Hindi to naranasan ma-stress. Pakinggan yung susunod ka sabihin, kapag madalas kang ma-stress, nakaka-stress, ma-stress. Kaya, huwag ka na masyadong ma-stress. Sabi mo sa katabi, huwag ka na masyadong ma-stress. She was anxious, ibig sabihin, worried internally. Pangalawa, sabi doon, yung sinabi ni Jesus na she was troubled, ang ibig sabihin niyan, disturbed externally. O, anxious kanina, ngayon na troubled, ang ibig sabihin, disturbed externally. Ang ibig sabihin po niyan, ganito, when your focus is wrong, even good things become heavy things. Kapag nawala ka na sa focus, masama ba yung ginawa ni Mary? No. Pero dahil distracted si Martha, na ito sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, when your focus is wrong, even good things become heavy things. Yung maliit na bagay, nagiging big deal. Amen. Kaya ang challenge po sa atin, pang-apat na puntos, focus on what is necessary. Eto na. Papasok po ako sa pinakalunduan. Lalim, ano? Pinakalunduan ng mensahe. Ito, laylayan. Ito yung sinabi ni Jesus. But one thing is necessary. Listen very carefully. Ang sarap nito. Woo! Nandiyan pa ba kayo? One thing is necessary. Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Paganahin natin imagination. Kung ikaw si Mary, nakaupo ka sa paanan ni Jesus, tas eto sasabihin ni Jesus kay Martha, ano pwede mo maramdaman? Flattered. Ma-overwhelm ka, wow. Lagi mo masasabi, tama pala yung ginawa ko na maupo sa paanan ni Jesus. Ito sabi niyo, Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Anong ibig sabihin niyan? Pinili niya ang higit na mahalaga, ang makinig ng salita ng Diyos. Amen? Pinili ni Jeff na umattend muna ng service ngayon bago i-date yung misis niya. Di ba? Kakaigit sa labas mamaya. Mas pinili ni Eugene na attend muna tayo ng service bago sa lakad natin mamaya. One thing is necessary, sabi ni Jesus dito. Mary has chosen the good portion. Kung may lakad ka, pinili mo muna mag-church, pinili mo higit na magalaga. Ang higit na tama at maganda. Okay, sabi niya, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion. Sabi doon, which will not be taken away from her. Ano yon? Ito, Mary chose, number one, presence over performance. Nandun si Jesus sa bahay nila eh. So, mas mahalaga sa kanya yung presence ng Panginoon kaysa sa gagawin niya para sa Panginoon. Okay, pangalawa, devotion over duty. Mas pinili niya maupo sa paanan ni Jesus, makinig na salita ng Panginoon, makinig sa mga sasabihin ni Jesus. Pangatlo, intimacy over activity. Si Martha, hindi masama yung ginawa. Kaya lang, sabi dito, nakita ni Jesus, pinili ni Mary ang higit na mahalaga at hindi ito aalisin sa kanya. Amen. Anong ibig sabihin ng focus? Say with me, focus. Focus means choosing the important over the urgent. Yan po ang ibig sabihin ng focus. Pinili mong higit na mahalaga over the urgent. Kasi po, tingnan nyo to. Good things can become distractions when they replace the best thing. Masama ba nagluto si Martha? Masama ba naging abala si Martha sa kusina? No. Pero ang sabi dito, good things can become distractions when they replace the best thing. Meron ka sana mas pwedeng magawang best thing kaysa doon sa good thing. Nasundan niyo po ba ako? Good thing, okay yan. Pero mas gawin natin yung best thing. Parang ganito, ministry is important, right? Ano pa? Serving is important, right? Amen. And helping is important. Mahalaga po lahat ng yan. But listen very carefully bago po magtapos. Jesus said, sabi niya,
But Jesus said, only one thing is necessary. Only one thing is necessary. Parang ganito pong ibig ko sabihin. Before you work for Him, make sure you are sitting with Him. Kapag nag-ugat sa iyo ang salita ng Diyos, serving will never be the issue. Hindi magiging issue ang serving. Dahil rooted ka ng salita ng Diyos. Nandun yung joy in serving God. Kapag naupo ka sa paanan ni Jesus, magagawa mo yung bagay na may kagaanan para sa kapurihan ng Panginoon. Dahil sabi ni Jesus, one thing is necessary. Hindi sinabi ni Jesus masama yung ginawa ni Martha. But Jesus is saying, sabi niya, one thing is necessary and it will not be taken away from her. Ano yun? Ibig sabihin, yung bagay na mahalagang ginawa niya, hindi yun aalisin sa kanya. Tingnan niyo po ito, sundan niyo po ako. Kapag maliwanag sa iyo kung kanino ka naglilingkod, hindi ka magrereklamo sa ginagawa mong paglilingkod. Kapag maliwanag sa iyo sino dahilan bakit ginagawa mo ang mga bagay na to, hindi magiging mabigat sa iyo yung mga bagay na pinapagawa sa iyo. Kapag naintindihan natin na pribilehiyo ang makapaglingkod sa Panginoon, magawa ang bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, titiyakin ko po sa iyo, hindi mo tatalikuran ng mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Ano pong ibig ko sabihin mga kapatid? Before you work for Him, make sure you are sitting with Him. Ano po yung challenge sa atin lahat? Huwag mong ipagpalit sa ibang bagay na meron sa mundong ito ang higit na mahalagang bagay na meron ka para sa Panginoon. Huwag mo ipagpalit ang mga pwedeng ialok ng mundo, panandaliang kasiyahan, kaaliwan, mga bagay na hindi mo pwedeng panghawakang pangmatagalan, kaysa sa bagay na pangwalang hanggan, ang Panginoong Jesucristo. Huwag mong ipagpalit ang anumang meron sa mundong ito para talikuran ng Panginoon sa mga bagay na pinapagawa niya sa iyo. Brothers and sisters, simple lang po pakiusap ko. Mag-focus tayo sa Diyos at huwag ma-distract sa mga bagay na meron sa ibabaw ng mundo ito. Amen. Are you distracted or devoted? Ladies and gentlemen, yung mga bagay po na pinaunawa sa atin ng Panginoon, I believe, nakita natin kanina yung sarili natin. I believe, may sinasabi ang Diyos sa iyo habang nakikinig ka sa Kanya. Habang ipinapahayag ang salita ng Panginoon, alam ko may mga naglalaro sa isip ninyo kanina. But one thing is for sure, sabi ni Jesus. Ginawa ni Mary yung higit na mahalaga at hindi ito aalisin sa Kanya. Ano ibig ko sabihin? Kapag nandyan nag-ugat ang salita ng Diyos, kapag nandyan sa puso mo ang salita ng Panginoon, madaling magawa ang mga bagay na ipapagawa sa iyo ng Panginoon. Bantayan natin na huwag tayo madistract ng kaaway. Sa halip, mag-focus tayo sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng malakas. Kung ready ka na ngayon na sasambahin mo siya, ipapahayag mo na makapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay sa kabila ng mga pagkakataon na distract tayo, na misalign tayo, na out of focus tayo. This morning, let us worship God with reverence, nang may pananabik, nang may pagtitiwala sa Kanya kapangyarihan sa ating mga buhay. Please raise your hands towards heaven and let us worship God.